Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat na nakikinig ako ng preaching. Una-una po ay magte-testimony muna po kung gano'ng kalakila ang Diyos na umiibig sa akin o sa inyo. Napakabuti ang Panginoon na kahit na dumadanas ka ng mga pagsubok sa buhay, wala ka talagang ibang lalapitan kundi ang Diyos. Dumaan ako sa last week ng matinding kalungkutan, pero si God nandyan pa rin talaga, lagi nagpapaalala. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Dumadanas ka ng kalungkutan, pero wala ka pong ibang lalapitan kundi ang Panginoon sa ating buhay. Pinapalahanan niya tayo kung gaano niya tayo kamahal. Nandito lang ako, Panginoon, nandito ako, yung tunay na nagmamahal sa'yo. Kumapit ka lang. Kaya ang pananalangin po talaga is powerful. Kahit na sabi ko, Lord, habang ako'y nandyan sa labas ng bahay namin, hindi sa gate, dito sa may balkonahe sa labas, kahit na sadness ako, pinakausap ko pa rin, Lord, sa isip ko. Sabi ko, Lord, ituloy mo yung pag-preach mo, huwag kang titigil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya pinapalanan ng Panginoon na sa pagbabalik niya, kailangan na maging handa tayo sa lahat ng oras na ang Panginoon na bilang wala tayo mga pinili ng Panginoon, lagi niyang pinapaalala na manumbalik tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya dumaraan man tayo sa mga pagsubok, problema, pero si God ang lagi nagpapaalala na andito ako, hindi kita iiwan at pababayaan. Ganun kabuti ang Panginoon. Lagi nang bumalik ka, mag-share ka muli ng gospel. Kaya lagi pag ako'y pinapaalala ng Panginoon, ilang araw lang ako hindi nakapagbahagi, 2 araw na sunod. Pero si God ang lagi nagpapaalala talaga na bilang tinawag ka ng Panginoon para sumunod sa Kanya, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Kaya salamat kasi ang Panginoon ay ating pag-asa. Kaya yan yung tatapik natin sa araw nito. Ang title is Hope, pag-asa. Ang ating Panginoon ang ating pag-asa. Siya nagbibigay ng hope sa bawat nararanasan natin. Yan po yung tatapik natin. Sabi nga dito ang topic natin is sometimes God allowed that storm so you can learn the power of hope. Yun po yung topic natin. Sabi niya dito, kung minsan hinahayaan ng Diyos ang bagyo para matutunan mo ang kapangyarihan ng pag-asa. Amen po ba? Kaya napakabuti at tapat ng Panginoon sa mga pagsubok na yan, at binibigyan tayo ng pagsubok, pero na makakaya natin dahil ang Panginoon ay nandyan sa atin. Una-una sabi dito yung H, di ba, hope, kasi po di ba yung hope, H-O-P-E, yun po yung hope na pagsusunod-surin natin ng ganun. Una-una, H, hold on to God promise. Sabi dito, panghawakan ang pangako ng Diyos o kumapit sa pangako ng Diyos. Yan po yung hold on to God promise. Dito po natin matatagpuan sa Hebreo chapter 10 verse 23 po. Hebreo. Sa English, Hebreo. Ganoon din. Hebrews. Sa English po, Hebrews chapter 10 verse 23. Sabi dito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang pangako sa atin. Pero bago yan, manalangin muna tayo para i-guide tayo ng Diyos sa ating itatapik sa araw na ito. Tayo po yung muko, tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sa araw na ito, Father God, lumalapit po kami sa iyo, nagpapakumbaba.
Patawarin mo nga po kami, O Diyos, at sa mga nagagawa namin kasalanan, di man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa ni Jesus name. Salamat Lord God sa pagpapalang binigay mo, kalakasan, sa blessing Panginoon, sa araw nito Panginoon. Ah, Laban mo po ang Father God ang knowledge at wisdom, ang kapangyarihan mo siyang kumilos sa kalagitnaan. Lord, wala po akong kakayanan, pero may magagawa ka, Panginoon, sa itatapik namin, Panginoon. Holy Spirit, inaanyahan ka po namin na ikaw po ang siyang kumilos sa kalagitnaan at langisan mo ng aking labi sa paghahayag ng iyong salita ay tago mo ako sa iyong likuran. At sa bawat makikinig na tumingo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon, napahalaga ang tunay na relasyon namin sa iyo at paglapit namin sa iyo, Panginoon, at hindi kami mawala ng pag-asa, Panginoon. At ito'y tumingo sa puso nila ang mensahe mo sa bawat makakinig ng iyong salita, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ulitin ko lang po letter H, hold on to God promise. Yun po yung ating panghawakan ang pangako ng Diyos. Kumapit sa pangako ng Diyos. Amen po ba? Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Matatagpuan natin sa Hebreo chapter 10 verse 23. Sabi dito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Kapag ang Diyos ay nangako sa atin, gagawin niya. Tutuparin niya. Kaya sabi dito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Lahat ng nararanasan natin, maging matatag tayo. At meron tayong pag-asa dahil sa ating Panginoon. Huwag tayo mag-alinlangan. Lord, gagawin mo ba ang lahat ng bagay na ito? Lord, palalakasin mo ba ako? Lord, bibigyan mo ba ako ng pagpapala? Kailangan lang natin na magpakatatag tayo sa mga pagsubok na nararanasan natin sa mundo na ito. Wala po tayong ibang lalapitan kundi ang Panginoon. Kaya sabi dito, maging matatag tayo at ating pag-asa at huwag mag-alinlangan. Huwag po tayo mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin, yung ating Panginoon. Kapag nangako siya, gagawin niya. Tulad na lang ni Sarah na wala siyang anak, baog siya. Di ba po, inaano siya na mabibigyan siya ng anak. Sindami ng bituin sa langit, sindami ng buhangin sa lupa, sa dagat, di ba? Sindami ng buhangin sa dagat. Kapag pangako niya, tutuparin niya. Gagawin niya sa atin kapag ang Diyos ang nangako. Hindi niya hahayaan na ikaw'y mapahamak. Hindi niya hahayaan na ikaw malugmok sa kalungkutan. Kapag may problema ka, Lord, tulungan mo ako. Lord, tulungan mo ako sa lahat ng bagay. At tulad ni Sarah, wala siyang anak. Baog siya, pero pangako sa kanya ng Panginoon, magkakaanak siya. Ganon kadakila. Si Lazaro, di ba po ba? Si Lazaro, patay na. Apat na araw na siyang patay, nangangamoy na. Pero binigyan siya ng miracle ng Panginoon. Binuhay siyang muli. Pag nangako siya, tutuparin niya. Amen po ba yung babae na agasan? 12 years na siyang dinudugo. Naubos na ang lahat ng kayamanan niya. Naubos na lahat ng kayamanan niya. Sabi niya, makawakan ko lang ang laylayan ng Panginoon, gagawin ako. Kapangyarihan ng Diyos ang kumikilos. Kaya kapatid, panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Panghawakan mo, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Ganun magmahal ng Diyos. Pag nangako siya,
Pag nangako ang Panginoon, tutuparin niya. Pero pag ang tao nangako, minsan napapako, paasa. Pero kapag sa Panginoon kami, pag-asa. Amen po ba? Next po, letter O. Overcome fear through faith. Sabi dito, nangangahulugan, pananampalataya higit sa tunay na pananampalataya. Amen ba? Matatagpuan lang po natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sabi dito, sapagkat ang espiritu ng ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen po ba? Yung espiritu ng binigay sa atin ng Panginoon, hindi yung espiritu ng kahinaan ng loob. Kapag mahina ang loob mo, hindi galing sa Diyos yun. Galing na sa kaway. Ang binigay sa atin ng espiritu ng Diyos, sabi dito, sapagkat ang espiritu ang ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen. Pag-ibig yung binigay sa atin ng Diyos. Pagpipigil sa sarili. Di ba po kapag meron na tayong relasyon sa Panginoon, tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon. Kahit anong gawin sa'yo ng kaaway na masasakit na salita, pinipigilan mo ang sarili mong magalit. Dahil yung Holy Spirit ng Panginoon ay sumasa atin. Amen po ba? Kaya pipigilan mong magalit. Kahit na binabato ka na masakit na salita, ang maganda niyan, ang Holy Spirit ang nagpapumbik mong gawin. Iniiyak mo lang yan sa Lord, iluhod mo. Lord, lahat ng mga gumagawa sa akin na masasama, iiyak mo sa Diyos, ipanalangin mo, dahil ang Diyos ang gaganti. Lahat ng mga gumagawa sa iyo na hindi maganda, ipanalangin mo sa Diyos. Lord, pagpalain mo mga gumagawa sa akin ang hindi maganda. Yun ang utos ng Panginoon sa salita niya sa Biblia. Amen po ba? Pagpipigil sa sarili. Hindi espiritu ng kahinaan. Ang kahinaan ay hindi galing sa Diyos. Ang kahinaan ay gawa ng dyablo. Gawa ng kaaway. Kaya yung kahinaan mo, hingiin mo sa Diyos. Lord, tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Yung anumang kahinaan ko, pawiin mo to ng kagaangan. Amen ba? Lumapit tayo sa Panginoon. Ano man ang kahinaan natin. Ako po, marami akong kahinaan sa Panginoon. Inilalapit ko sa Panginoon. Lord, tulungan mo ko. Itong kahinaan na ito, hindi galing to sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ako, Lord. Yung kahinaan, spirit ng kahinaan. Lagi natin magpapasakop sa Diyos. Ano man ang kahinaan natin. Tulungan mo ko sa bawat kahinaan ko. Na ikaw ang kasama ko, Panginoon. Kaya tayo, pinapaalanan tayo ng Panginoon. Bilang tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon, ay lagi siyang nagpapaalala sa atin kung gaano niya tayo minamahal. Pinapaalala niya tayo kapag tayo nakakagawa ng kasalanan. Pinapaalala niya sa atin, huwag mong gawin ang mga bagay. Kasi yung banal na Espiritu ng Panginoon ay sumasa atin. Amen ba? Nalulungkot ang Panginoon kapag tayo lumalayo sa Diyos. Nalulungkot ang Panginoon kapag tayo nakakagawa ng kasalanan. Kasi ayaw niya tayong mapahamak. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen po ba? Next po. Letter V. Prayer and trust is time. Sabi ito ang pananalangin at pagtiwala sa kanyang panahon. Buksan po natin yung Efeso chapter 4 verse 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat.
Amen. Na huwag tayo mabalisa tungkol sa anumang bagay, anumang problema natin, anumang pangangailangan natin. Huwag tayong mabalisa. Lord, mawala na ako ng trabaho. Lord, matatanggal na ako sa trabaho. Ipag-pray mo, huwag kang mabalisa. Dahil bakit ka, siguro tinanggal ka sa trabaho mo, pero may maibibigay pa sa blessing ang Panginoon sa iyo. Kaya huwag po tayo mabalisa, sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingiin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. Anumang mga panalangin mo, hingiin mo sa Diyos. Ano man pinagpipray mo, hingi mo sa Diyos. Pero yung panalangin natin minsan is hindi pa niya dinudulog. May perfect time, may tamang panahon yung hinihingi natin sa Diyos. Hindi man ngayon, pero darating ang time. Answer prayer yan, ibibigay ng Diyos. Is waiting. Kaya hingi natin ang ating pangangailangan sa Diyos. Lahat ng yan ay kailangan sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya lagi tayong ano may hingi natin sa Panginoon, ipanalangin natin na may pasasalamat. Kung may blessing ka, salamat ka sa Lord. Maliit man o malaki ang blessing mo, magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Kinapahalaga po ang pagtitiwala natin sa Diyos. Pagtitiwala sa Kanya, ang ating mga pangangailangan, ilapit natin sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi madamo. Ang kahilingan mo, ibibigay ng Diyos yan. Ibibigay niya sa atin na may pasasalamat. Kung meron kang pagpapalang binibigay sa iyo ng Diyos, for example, may pagpapalang binibigay sa iyo ng Diyos, magpasalamat ka sa blessing na binibigay ng Panginoon. Magpasalamat ka sa araw-araw. Malaking blessing na rin po yun, yung buhay ka. Nandito ka sa mundo, buhay ka. Pasalamat ka. Hindi lahat na bata pa lang may namamatay na. Maaga nang kinukuha. Magpasalamat ka sa Panginoon, buhay ka pa. Kasi hindi habang panahon malakas ka. Darating ang time, manghihina ka. Darating ang time, kukunin na tayo ng Diyos. Kaya habang nandito tayo, Lord, salamat. Lord, ano ba yung nais mong napagawa sa akin? Tulungan mo ako, mas lalo po ako lumapit sa iyo. Ako, lagi ko pong sinasabi sa Panginoon, nung nagde-devotion po ako, nung bagong Kristiyano pa lang ako, yung devotion ko sa Kanya, dinadagdag ko sa application. Panginoon, huwag mong hayaan na ako'y lumalayo sa iyo. Huwag mong hayaan na ako'y nalulugmok sa kalungkutan. Yan po yung mga nilalagay ko sa application, sa devotion ko. Kahit nung bagong Kristiyano pa lang ako. Huwag mo akong hayaan na hina. Huwag mo hayaan na ako'y nakakagawa ng kasalanan. Hanggang ngayon na dinidinig pa rin ng Panginoon yung panalangin ko. Kasi ganun tayo ng kamahal ng Panginoon. Sa bawat nararanasan natin pagsubok, andyan ang Panginoon na hindi nagpapabaya ang ating Panginoon. Ang nais lang sa atin ng Panginoon na patuloy tayo lumapit sa Kanya, manalangin at magtiwala sa Kanyang sa mga panahon. May perfect time ng Panginoon. Huwag tayo magbalisa anumang bagay sa halip hingin natin sa Diyos. Huwag tayo mabalisa sa lahat ng oras. Dahil ang Panginoon ay hindi nagbabago. Wait lang po, ay hindi nagkukulang ang Diyos sa atin. Patuloy na nagmamahal ang Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Kaya huwag tayo magbalisa. Hingin natin sa Diyos ang ating mga pangailangan. Lord, tulungan mo ko sa lahat ng... Ako nga naalala ko nung mailit na yung bahay namin na Bulacan. Kukunin ng bahay, pinansyal yung bahay namin kasi nabili ko lang siya ng rights. Ang panahon ng 2004
2004 ata yun. 2004 na nabili ko yung bahay ko sa Bulacan. Kasagaran, nabili ko yon yung nagpunta ako ng Korea yun. Rights ko lang siya nabili. Kaya napakabuti ng Panginoon talagang. Sabi ko, Lord, di ba anak mo ko? Yung bagong Christian pa lang ko, 2015, 16 yung ma-elite na yung bahay namin. Di ba anak mo ko, Lord? Hindi mo hahayaan yung bahay ko mawala. Binigay ng Panginoon. Yumilang lang ng linggo, ibinigay niya yung bahay ko na bayaran na. Kaya napakabuti sa aking kambal na si Evelyn, siya yung nagbayad ng bahay namin dun sa Bulacan. Kaya ang Panginoon hindi talaga nagpapabaya. Kung ano mang hinihiling natin ay binibigay ng Diyos. Kaya magtiwala ka, kapatid, sa ating Panginoon. Ano mang hinihingi natin ay binibigay ng Diyos. May perfect time lang. Kung yung panalangin mo hindi pa nadidinig ng Panginoon, under process pa yan. Nasa proseso pa ng Panginoon yung time. May perfect time yung prayer mo. Kung answer prayer ka, ito yung will ng God. Pero kapag hindi pa binibigay ng Diyos, nasa process pa ng Panginoon yung prayer mo. Waiting ka pa. Waiting pa natin yung mga panalangin natin. Bakit matagal? Minsan hindi pa ina-allowed ng Panginoon. May perfect time yung pananalangin na answer prayer po. Amen po ba? Next po. Expect God to work. Sabi dito, umasang gagawin ng Diyos ang umasa na nakikilos ang Diyos. Sabi dito, perfect God to work for your God. Sabi dito sa Roma chapter 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sila nga ay tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen po ba? Lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos. Kumikilos ang ating Panginoon para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Alam natin ng Panginoon, alam natin ang Panginoon ay kumikilos sa atin. Gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ng nagmamahal sa Kanya. Sila ang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen po ba? Lahat ng bagay gumagawa ang Panginoon. Gumagawa ang Diyos para sa mabuti sa mga mabuting mga anak niya. Kasama ang nagmamahal sa Kanya. Amen po ba? Kapag tayo may pagmamahal sa Diyos, gagawin niya lahat sa atin. Sa mga mabubuti niyang anak. Amen po ba? Sila ang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kapag may layunin ang Diyos sa iyo, ay gagawin ng Panginoon. Kapag lingkod ka ng Panginoon, gagawin niya sa mga mabuti niyang anak. Ipapakita niya ang mga bagay na hindi mo pa nalalaman. Ang Diyos ay nariyan. Tapat ang Panginoon